Kaibigan sa media, ang ating PD Southern Police District at ang kanyang komando at mahalagang taga-suporta habang ating tinatalakay ang pag-ahuli sa tatlong gun-running suspect sa Makati City. Pinahalagan po namin ang inyong oras at dedikasyon sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Malugod namin tinatanggap ang inyong mga tanong at pananaw habang tayo magkasamang naglalakbay sa mahalagang usapin ito. Sa punto ito, narito po ang aming Regional Director, Police Major General Anthony A. Avelin para sa pagbibigay ng paunang pananalita. Good morning, gentlemen and ladies, and thank you for coming. Kagabi, sa gitna ng umiiral na gun ban, tatlong suspect ang naaresto sa isang entrapment operation sa Guadalupe, Makati City. Isa sa kanila ang nagpakilalang mamamahayan. Nasabat sa kanilang posesyon ang tatlong matataas na kalibreng armas na 5.56 Bushmaster, isang Glock 45, mga bala at magazine, iba't ibang government and media IDs, at budol money na nakakahalaga ng 475,000 pesos. Ang operasyon ay bunga ng masusing intelligence work at mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng DSUU, DID, DMFP, ng SPD, Makati CPS, katulong ang mga operatiba ng Directorate for Intelligence. Wala pong naipakita ng kaukulang dokumento o kumalik exemption sa mga suspects. Ang kanilang aktibidad ay tahasang paglabag sa batas, lalo na ngayong panahon ng katatapos ng halalan. Kaya't malinaw ang mensahe ko ng inyong NCRPO. Sa ilalim ng aming pamumuno, hindi magiging pugad ng illegal na armas ang Metro Manila. Kung sino mang magtangkang magnegosyo ng karahasan, may rango man o koneksyon, tiyak na may katapat. Maraming salamat po. We're ready for your questions. Pari na po kayo magpili ng inyong mga katanungan. Good morning po, Police Major General Avelin, ABS-CBN News po, Christopher Sitson. Sabi niyo kanina po intelligence work po, gano'n po ating katagal minanmalan itong ating mga suspect? Ang mga suspect ay minanmanan po ng ating mga intel operatives ng halos sa isang buwan. At lumalabas po na talaga pong with the IDs that were recovered ay talaga pong may mga kausap po silang talagang posibleng nagsusupply po ng ganitong armas sa kanila. Opo, when it comes to nagsusupply, saan po yung area of coverage nitong ating mga suspects? Saan sila nagdadala nitong mga illegal firearms? Lumalabas po sa initial nating investigasyon na ang mga armas na to ay galing po ng Cavite area at ang yung kausap nila ay yung galing po ng Cavite. Sa Region 4A po yung parang lumalabas na operasyon po ng mga ito. Ayun po. So bukod sa NCR, doon din sa karating na probinsya natin sa Cavite. Tama po yun. At alam naman po natin na ang transaction po ay nagawa through online. So hindi po natin ma-discount yung possibility na hindi lang po sa mga karating na region po ng Metro Manila. Posibleng pwede rin po sa buong Luzon, Visayas, at Mindanao. Depende po kung saan po may customer silang makukuha. Sir, tama po, no? Grupo itong tatlo na ito. Parang isang grupo sila, itong tatlo. Member sila ng isang grupo. Opo, lumalabas po na isang grupo po to dahil tatlo po, hindi lang po siya mag-isa. At nahuli po natin sila na may dalawang sasakyan. Dalawang sasakyan po yung kinalulunan nila. Yung nag-transact po ay sa isang sasakyan, tapos may parang lumalabas na backup na another car kung saan na-recover po yung Glock na baril po. Nagawa po Sir Ryan po from DZXL News. Sir, nakita ko namin meron pong lisensya ng baril yung mga suspect. So, ma-verify po ba natin yun o peki po ba yung kanilang mga ipinresent ang lisensya ng baril? Thank you po, no? Brigadier General Arguelles po, the Director of Southern Business. Yung po mga nakikita natin license na mga firearms na pinakita rin nila sa atin. Sa ngayon po, hindi pa namin ma-determine yung legitimacy niya. Hindi natin malaman kung fake ba sila o hindi.
But as of now, we have already coordinated with the Firearms and Explosives Office under Brigadier General Edson Dilan. At as soon as possible po ay ipapadala niya yung result na ating verification. But nevertheless, be it a license or not, sabi nga ng ating digital director, sa panahon po ngayon, sa election ban, may gun ban pa rin po tayo na umiiral sa buong Pilipinas dahil sa katatapos na halalan, legal pa rin po ang pagdadala or possession ng mga firearms. Much more ang ganito kalalaking high-powered firearms. Good morning po, RD. Jessan Liga for TCRH News. Gaano na po katagal nag-ooperate po yung grupo at bukod po doon sa tatlo na na-arresto po natin kahapon, gaano pa po karami o meron pa ba tayong ibang tinutugay na rin po na kasama niyo? Actually, base sa mga na-recover nating ebidensya, lumalabas na may mga previous transactions po itong mga grupo na to. Kung gaano katagal ay kasama po yun sa iniimbestigahan natin. At itong grupong ito po ay talaga kung binanmanan natin ng halos isang buwan. At yun nga po ay pumayag po silang makapag-meet up po kahapon. Actually, the past few days may nakasang meet up, kaya lang naging successful po yung meet up kagabi na nakasmay po. Para po sa ating mga kapamilya, kababayan, nagkamay-ari ng baril, sabi niyo ako, gun ban pa rin tayo. 1 month after the election, ay patuloy umiiral yung gun ban natin. Ano po yung kahalagahan na nakahuli tayo ng ganitong mga klase ng mga criminal po this point po? Sabi niyo nga, nakakatulong ba ito sa pagtugpo natin sa mga krimen sa ating paligid? Para na ito, kumbaga, kahalagahan po itong ating accomplishment. Definitely po, ito po ay nakakatulong sa mga crime prevention efforts po natin. We have to understand na yung crime prevention effort does not stop doon sa deployment ng police visibility natin. Itong ginagawa natin pag-aresto ng mga wanted criminals, yung mga bypass operations natin, at yung what we are doing, running after running or gun for hire syndicates, are of course a part of crime prevention. You can just imagine itong nahuli natin ito pag nasa kamay po ng isang illegal na grupo ay malaking kaso po or malaking mga insidente po pwede nating kaharapin in the future. And dahil nahuli po natin ito, na-prevent po natin yung possible po na shooting incident. Na-prevent po natin yung possible na robbery hold-up na malakihan. At mga, of course, mga indiscriminate firing at iba pa mga kaso. Opo, sir, ano lang po sa mga kababayan natin na hindi naman familiar sa mga, kumbaga, yung klase ng mga baril na yun. Pakistay po sa amin, ilang piraso po yung mga high, kumbaga yung matataas ng kalibre, tapos may pistol po ba yung, kumbaga, explain nyo sa amin kung ano-ano po yung mga nakuha natin. Well, ang mga nakuha natin tatlong Armalite rifles, yung tinatawag natin in common lingo na mga baby Armalites. Capable ito na ito ay isa sa mga high-powered firearms na may kapasidad na mag-release ng bullet automatically or burst. So, ito ay isa sa mga category na tools of violence na tinatawag natin. So, sa pamamagitan ng operation na ito, na-prevent natin na mag-spread o mapasakamay, sabi nga ng ating regional director, mapasakamay ng mga masasamang loob, yung another tools of violence na pwede nilang gamitin na makakapinsala hindi lamang sa ating mga kapulisan, sa kasundaduhan, ganun din sa ating mga kababayan. A very, very high-profile crime ang na-prevent natin sa pagkakataon nito. So aside from that, nakuha rin natin yung mga sophisticated na Glock pistol. So bibihira ang mga taong nagpo-possess ng mga ganitong firearms. Kung makikita natin sa mga common crimes na pang-araw-araw na nare-report sa atin, mga paltik na baril, mga caliber 38 ang mga ginagamit. Subalit, kung mga ganitong klase ng armas ang mapupunta sa ating mga kriminal, eh magkakaroon tayo ng malaking problema sa ating komunidad. So,
again, bibigyan din ko yung sinasabi ng ating regional director. Napakalaking impact nito sa crime community at napakalaki ng tulong para mai-deliver namin ng NCRPO sa leadership ng ating regional director. Yung pangako namin na safe na environment para sa mga tao natin. Hello. Good morning po, Kari po, TV5. Sir, nabanggit niyo po na 1 month yung minamanmanan. Nung elections po ba, nung panahon ng elections, meron tayong nakita na operation po nila? Well, base sa ito after the fact na nakita natin through questioning sa kanila, custodial investigation, na laman natin na may mga previous na transactions na rin sila na lumampas sa atin. That's why it rings an alarm sa ating mga operatiba at ikinasala nga natin itong bypass operation upang matigil na itong ginagawang gun running ng grupo na ito. Pero wala po tayong na-trace na halimbawa ng mismong May 12, meron din kasama yun sa mga nagkaroon sila ng araw na nagkaroon sila ng previous transaction po, ng mismong election po. Ang mga bagay na isa pa, under investigation pa ng ating mga investigators. But we promise you that we will conduct an in-depth inquiry sa kanilang involvement, mga previous involvement, so that we could also trace yung mga violent incidents that happened, even dun sa mga far places natin sa Pilipinas, sa Abra, sa Maguindanao. This could reach as far as those places kasi this involves high-powered firearms and they are transacting their business, nabanggit nga ng ating regional director kanina, online. So, maaaring hindi lang ito dito sa NCRPO area, sa karating mga lalawigan, ito ay maaaring maka-apekto rin sa business. Thank you very much. Sir, I have a question. Sir, magandang umaga po. Dave ng Bankia. Generation po ng GMA7. Ano pong profile ng mga buyers na nakita niyo? Mayroon bang mga political groups, political classes, private armies? Go ahead, sir. Isa po sa mga na-arrest natin, nagngangalang John Christopher Baluyot, T. Buser. Siya po ay 26 years old, nakatira sa Makati. Siya po ay pamangkin ng isa sa mga tumakbong konsyal ng Makati City. Itong nakaraang eleksyon. Langit po sila ng mga councilors ng Makati, yung mga Baluyot. Yung mga iba naman po ay membro ng without offense, member ng press. May ID siya ng press and actually member talaga siya ng press. Pwede nyo lang makita na lang yung ID niya doon, pakitingnan na lang. And meron din naman na may ID ng as government employee, pero we have checked it sa records, fake yung kanyang ID. So they're posing so many personalities under their names. Kaya makikita natin na siguro these are their ways para ma-evade yung ating mga checkpoints na particularly nilatag natin sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Pero yung media, bona fide member yan. Yes, sir. Bona fide. It was verified ng natin na ikat. You being member of the media, nagamit din sa kanila mga transaction.
most likely po, nagamit niya yan sa pag-pass sa mga checkpoints natin. Posing as media and a real member of one, makakapasa sa marami kang kilalang mga member ng kapulisan natin. So, most likely, ginagamit na sa kanyang mga transactions. Sir, nabanggit mo yung profile ng tatlong seller. Yung buyer po ba? Sino po ba mga client nitong mga ito? Under investigation pa rin po yun. But, for that, it is a bypass operation. So, our intelligence operatives pose as buyer. Pero yung mga previous buyers nila, we are yet to identify those buyers. Sabi nyo, napaka-sophisticated yung mga armas. Saan nila kinukuha? Still part of the in-depth investigations that we are conducting. But rest assured that we will go deeper and determine saan po talaga nanggaling ito. Sabi nga ng ating regional director, come what may, walang cover-up na mangyayari dito kung saan man nanggaling ng mga firearms po na ito. Yung na-identify na po ba, sir, kung sabi niyo po ini-investigate kung gaano katagal na sila nag-ooperate, pero yung motive po kung bakit sila nag-enter sa ganito operation po. Na-explain na po ba nila? As of now, wala pa pong ganong explanation. They are actually very hesitant to reveal yung mga ano nila. Then, kagabi lang, actually, midnight na kami nakauwi ko. And let's assure nga na we will conduct an in-depth investigation to determine yung iba pang mga involvement nila. And sino ba yung mga transactions nila para matrace natin na mabuti. Kasi this is a part of a bigger operation. We are into it. So, ibisigan po namin ito mabuti. Any more questions po, Sir Siman? If wala na po, natatapos ang ating press briefing regarding sa pagkaka-aresto ng tatlong suspects natin for violation of RA 10591 in relation to RA 7166 and Public Resolution 11067. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagtanong. Thank you po.